ng Manibela na si Marmal Buena. Sir, good morning po. Good morning, sir. Good morning po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano naman ang reaksyon ninyo rito sa gagawing kampanya ng LTFRB ng pagpapakalat ng mga mystery passenger sa mga pampublikong sasakyan? Ito para ay matukoy daw kung saan-saan itong mga illegal na terminal at mga kolorum na pampublikong sasakyan, lalo na sa jeep. Tama po yun, sir, na pagkaroon po ng pagtutok doon sa mga illegal terminal para po hindi pa nakakalabas sa mga terminal na may dalang pasahero ay makita na ng ating mga enforcers. Kasi po ang nakikita natin ngayon, yung SAIC, naturingan silang nasa intelligence, pero tignan nyo po, hinahabol po sa gitna ng kalsada na may lamang pasahero yung mga sinasabi nilang kolorum. Hindi po ba't napakadelikado yon na sa gitna ng kalsada may mga lamang pasahero, doon nyo hahabulin, intelligence kayo. Doon pa lang dapat sa mga terminal na to, nakikita na ninyo yung problema at doon pa lang kinakastigo na natin. Tama po yung naisip po ng LTFRB ngayon na magkaroon ng mystery passengers o commuters para po ma-identify kung nasaan po ito at hindi po nakikipagpatintero yung mga enforcer sa kalsada na pwedeng ikapahamak po. Hindi lamang po ng driver, pati po ng mga pasahero kapag hinahabol na. Bakit, Sir Mal, napakahirap bang tukuyin alamin kung saan-saan itong mga illegal na terminal dito sa Metro Manila? Kung seryoso po ang ating mga enforcers na talagang tukuyin ito, madali lang naman po siguro nilang matutukoy at alamin kung bakit may illegal terminal dyan at bakit pinapayagan yung ganyan at bakit hindi tanungin kung bakit ayaw nilang mag-apply ng prangkisa kung meron namang bukas na prangkisa para sa kanila. So dapat doon pa lang po, meron na tayong pagkilos din ng gobyerno na baka itong mga sinasabi nilang nangongolorum ay hindi alam na merong bukas na prangkisa para sa mga ruta na yan. Di ba may intelligence fund din sila? Yun na nga po yun nga po isang enforcer na grupo ng enforcer kung tatawagin po sila, Special Action and Intelligence po Alam ko, diba? So bakit ganon? Bakit ganon? Walang intelligence. Baka po may fund pero hindi ginagamit. Hindi ginagamit. At saka, pag sabi nating terminal, napakarami dyan bakit hindi nila puntahan, alamin lahat itong mga terminal at di ba? Hingan. Dictionary yan nandiyan lang yan madali pong matukoy yan kung susuyurin mo po yung kalsada. Ayaw naman natin mapahamak yung ating mga pasahero, yung ating mga drivers na ma-impound yung kanilang mga unit. Bakit hindi na lang po sila ipatawag para po sana mapaliwanagan na delikado yung ginagawa ninyo, mayroon namang bukas na prangkisa, mag-apply na lang kayo. Ganun po sana. Pero, kahit itong mga illegal na terminal, meron pa rin nasa likod na nag-ooperate dyan. Masasabi po natin na may mga pumoproteksyon o may mga pumoprotekta po. Po ba? Kaya po hindi po masawata o mabuwag yung mga illegal terminal na yan. Siyempre kung ako po naman po ay nagpapaupa, ang gusto ko lang naman ay maupahan siguro yung lugar, kumita yung pwesto ko, yung garahe ko para kung may kumita naman, walang kinalaman yung nagpapaupa, yung nag-ooperate po ang kailangan nating tignan. Ayun. Pero sabi nyo nga, malaking tulong din ito para doon sa mga lehitimong nag-ooperate. Opo, pero bakit nga po ba may nangongoloro? Ibig sabihin po may pangangailangan ng pampublikong sasakyan doon sa lugar na hindi po nabibigyan siguro ng prangkisa itong mga kasamahan din natin na gusto rin kumita at gustong makapagserbisyo sa bayan, sa taong bayan, sa mga pasahero. Opo, yun sana ang makita natin para magkaroon ng win-win solution. Madadagdagan yung legal na trabaho, madadagdagan din po yung masasakyan ng ating mga kababayan. Yung binabanggit din ng LTFRB, bukod sa kanilang kampanya laban nga rito sa mga illegal na terminal ng mga pampasaherong jeep, at ganun din sa mga kolorum na bumabiyahe,
titignan din nila yung mga bulok na jeep. Dapat lang po na matignan yung mga sitwasyon o kalagayan nitong ating mga hindi lang traditional jeepney, lahat po ng mga pampublikong sasakyan kung roadworthy pa po ba ito. Kasi aminin natin na LTO po ang nag-check po ng roadworthiness ng ating mga sasakyan. Marami po kasi ang non-appearance o no-show kung tawagin po. Mhm. So, pinaparehistrong, may mga nakakalusot, may mga liaison officer na nag-aalok na non-appearance, magdadagdag ka lang ng bayad, ay makakalusot na yung iyong jeep kahit o jeep, UB Express, mga van, truck o mga bus, basta may lagay at makakapasa po dun sa inspection kahit hindi mo dalhin yung sasakyan mo. Oo. Nagpapasalamat din tayo sa LTFRB dito sa inisyatiba nila na huwag bigyan ng prangkisa para nang sa ganun ay may paayos naman po yung mga kakarag-karag na anumang ng pampublikong sasakyan yan dahil buhay ng kaluluwa. Correct. Buhay po ng ating mga kababayan ang nakasalalay dyan. At ang panawagan din natin sa ating sa LTO kay ASEC Marcos Lacanilaw na sana po ay paigtingin pa ang paghihigpit sa pag-inspeksyon ng ating mga pampublikong sasakyan at nagpapasalamat din tayo sa kanya yung mga fixers dyan na kaya nakakalusot yung mga dilapidated na mga sasakyan ay dahil po sa mga fixers po na ito. Mukhang maraming maano rito madadamay. Opo, Kasi ang dami ko marami mga pong nadadamay. Kahit po yung mga matitino ay maayos na sasakyan ay nadadamay po dito. At samantalahin ko na rin po ang pasasalamat kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, Attorney Bigor Mendoza na nabuksan muli itong ganitong usapin at nang sa ganun. Alam niyo po, bibigyan ko rin po kayo ng isa pang dahilan. Simula po kasi nang ipatupad ang PUBMP, basta mag-consolidate ka lang, sumali ka sa kooperatiba, bibigyan ka na ng prangkisa. Bibigyan ka na ng authority para makabiyahe. So kahit bulok na yung sasakyan, pinabayaan na yung sasakyan, basta mag-consolidate ka, pasok ka. So yun po yung dilema nitong programa na ito, na basta sumali ka at masabing tagumpay at dumami ang bilang ng mga consolidated entities, pinapayagan po nila. At ang katwiran din nitong mga driver, operator, total mapipace out din naman, papalitan din naman, wag na namin ipagawa. So napakamaling impression po ito na dapat maipaliwanag po ng maayos ng ating mga policy maker. At ganun ay maging safe po ang ating lansangan. Paano yun? May ganito silang kampanya laban sa mga bulok na jeep. Paano pag kasama na nakapag-consolidate? Pati yun ba? Kasama ba? Opo, marami po talaga sa mga nakapag-consolidate ang talagang kakarag-karag na ang mga sasakyan. Hindi naman po natin nilalahat. Nakakahiya naman po kung kami ay lalaban tapos yung aming mga sasakyan ay karag-karag. Kaya po sa tuwing kami ay lalaban, ang pinapakita po natin na magandang ehemplo na maayos po at roadworthy yung ating mga sasakyan. Ayun. Alright. Sir Mal, maraming salamat sa inyong oras at panahon at sa inyo pong Maraming salamat po. binigay na Buhay po kayo. panahon. Marval Buena, Manibel.